So yan guys, mayroon tayo gagawin dito na XRA mountain na dumating sa atin ayaw mandar. So check natin yung sa plug mga kapuknay kung may kuryente ba yung sa may ignition coil nya. So check natin, on muna natin susi. Check natin kung mayroon sa kuryente. Yan, naka-neutral na siya, naka-open na. Boss, pasipa nga ka boss. Pasipa nga kaya. Check natin kung may kuryente kasi dinala sa atin yung mandar. So wala siyang kuryente, check natin sa may stator niya kung mayroong power sa may primary niya. So yan guys, ito na yung sa may stator niya, yung sa may wire, check natin, tanggalin natin. So ngayon pa lang siguro mabubuksan to, yung sa may stator niya, sa may mga wire, check natin sa may primary niya, yung kulay red na may link na itim. So check natin kung mayroong kuryente na lumalabas. Yan. So yan guys, ito yung sa may primary niya, nag-DIY tayo ng wire para try natin kung may kuryente yung stator niya. So patry niya kuya, ipang uli ya. So may napansin ako dito, may kuryente yung stator niya, may power. So check natin sa may CDI. So yan guys, natanggal ko na yung CDI niya. Check natin. So napapansin nyo, puro ano na, amag na yung kanyang CDI, puro dumi na. Kasi ngayon pa lang ito mababaklas yung sa may CDI niya. So check muna natin, tanggalin muna natin, linisan muna natin sa may socket niya. So yan guys, natanggal ko na yung sa may CDI socket na linisan ko rin, ako ng hangin. So napapansin nyo dito sa may CDI socket, may mapapansin tayo dito na wire na kulay puti na may link na black. Tanggalin muna natin yan. So i-direct natin muna, try natin kung gagana siya, kung may kuryente lalabas dun sa may ignition coil. So tanggalin ko muna yung sa may nakagitnang wire, sa may socket. So ayan, natanggal ko na yung sa may wire, sa may socket nya. Saka naman natin salpak yung CDI. Yan, salpak muna natin. Ibig sabihin naka-direct tayo, hindi tayo gumamit ng susi. Naka-direct tayo sa may CDI. Kaya nakabit ko na yung CDI. Check natin sa ignition coil kung mayroong lalabas na kuryente. Hindi, okay na. Sige, okay na. Kaya di mo susiyan niya. Kaya guys, kung napapansin nyo, umandar na yung motor. Sa mga kabuknoy, yung problema lang ng motor ni sir, yung kanya ignition switch. So may problema na ignition switch niya, kaya walang kuryente na lumalabas dun sa ignition coil niya. So tinanggal muna natin yung kulay puti na may link na black para nakadirect yung ating CDI. So palitan muna natin na ignition coil yan kasi may problema na yung ignition coil niya. So ibalik muna natin ito mga kabuknoy, yung sa may wire na may kulay puti. So ibig sabihin po yung stator niya, po yung CDI niya, ang problema lang yung ignition coil. Yun ang papalitan natin mamaya para magkaroon siya ng kuryente sa may ignition coil na lumalabas. So umaandar na yan mga kabuknoy. So balik muna natin ulit, try natin ibalik yung sa may wire niya, sa may socket. So yan guys, na ano natin, na ikabit na natin yung wire sa may socket niya. Try natin ulit kung malalabas na kuryente sa may ignition niya. Tingnan ya. Ayan, mayroon lumabas na mga kabuknoy yung ano, yung sa may ibig sabihin, nagluloko yung switch niya mga kabuknoy. Bukod sa walang kuryente kanina mga kabuknoy, yung problema pa ni sir, namamasa na nababasa yung spark plug niya ng langis. Yan ang problema pa ni sir, bukod sa ano, madalas magpalit si sir ng spark plug. So napansin ko dun sa kanya tambutso, lumalabas na kulay puti. So try natin mga kabuknoy, buksan natin yung cylinder block, papalit tayo ng valve seal, check natin yung block kung may tama ba or ano ba naging problema dun sa kanyang block, may gas-gas ba siya o wala. So tanggalin mo natin. So ayan, bali naka-direct lang ito mga kabuknoy yung kanyang susian. Kasi may problema ng ignition niya, mamaya mapapalit na tayo niyan. Bali dinirect lang natin para umandar.
Kalasin ko muna yung sa may head tsaka yung block. So yan guys, naluwagan ko na lahat ng bolt sa may cylinder head nya. Tanggal ko na rin pati yung timing gear, tanggal ko na rin yung bolt. So tanggalin natin yung cylinder head mga kabuknoy. Check natin yung sa may block. So kung napapansin nyo, medyo namamasa na talaga yung sa may cylinder head nya, pati spark plug nya basa na rin ng langis. So tanggalin ko muna yung sa may block. So tsaka natin hugutin yung block. Check natin kung walang gasgas. So punasan muna natin yung dumi ng cylinder block. So ito na guys, napunasan ko na yung sa may cylinder. Kung napapansin nyo, malaki na yung gasgas ng cylinder block nya. Kaya siya umuusok ng puti kasi gasgas na yung block, may mga kamot na siya. At saka hindi na rin lumalapat masyado yung piston ring doon sa kanyang cylinder kasi nagkakaroon na siya ng parang parang batik-batik. So pare-rebore na natin yan. Check natin sa may, tanggalin natin yung tanggalin natin sa may piston. So yan guys, ito yung gagawin natin sa XRM 110. Pare-rebore na natin to. Palit tayo ng valve seal. Roller, papalit na rin tayo. Ito, linisin na rin natin pati carb para isang gawaan lang. So pare-rebore ko muna to mga kabuknoy, yung block. So yan guys, ito na, naparibor na natin yung ating XRM 110. Naparibor na natin ng 0.25. So yan, ito na yung ginamit natin na piston, yung 0.25 kasi may gasgas na siya. So paribor na tayo. Ito na ginamit natin yung Makoto brand. Ito na guys yung gagamitin natin, Makoto brand. So ngayon ang gagawin natin, linisin muna natin, palitan natin ng valve seal yung sa may cylinder head nya, palitan ng valve seal, tsaka linisin na rin natin yung sa may carburetor. So mga kabuknoy, linisin ko muna, palitan natin ng valve seal, tsaka linisin muna natin para may salpak natin dun sa kanyang makina. So yan guys, nalinis na natin yung cylinder head ng XRM 110. So napalitan na natin ng valve seal. Ito na, nalagyan na natin ng piston ring, nasit na rin natin, nahugasan na rin natin yung block, saka natin ibubuin doon sa kanyang makina. So yan guys, nakikabit na natin yung piston, next natin yung cylinder block. So kabit na rin natin doon mga kabuknoy. So yan guys, nakikabit na natin yung cylinder block, and next naman natin yung cylinder head. So kabit na rin natin mga kabuknoy yung cylinder head. So yan guys, nakikabit na natin yung cylinder head, nakabit na rin natin yung mga timing cover, tapit, adjust na rin natin. So papaanda rin natin mga kabuknoy yung XRM. Ito na guys, paanda rin na natin yung XRM. Ayan, umaandar na siya mga kabuknoy. So igpitan lang natin yung sa may tambutso kasi singaw. Ayan. So umaandar na siya. So i-check na lang natin mamaya yung sa may ignition switch, dahil dun sa may kanya CDI yung naka-direct na lang. Ayusin natin muna yung siyan nya. So yun guys, okay na yung ginawa natin na XRM 110. Napaayos na natin yung ignition switch, naayos na rin, saka yung rebore okay na. Kaya hanggang dito lang muna mga kabuknoy.